Magandang hapon po sa lahat ng philosophy students ng Nuestra Señora de Aranzazu Parochial School. So this video will only serve as an auxiliary lesson for you to watch, except for 12B of course because unfortunately hindi tayo nag-meet nung last time na klase natin. So let's start with our discussion for today, titled Appreciating and Protecting our planet, the key to a sustainable future. Ayan. So this is a long-term question. Ano? Hindi pala. It may take long pala. But the question is, what action can I take today to show my appreciation for the environment and help protect it for future generations? So, this is something, no? This question is something that you must do today with a long-term process and a long-term effect that you can help the future generations to come. So, makikita nyo rito, napakaganda ng paligid natin, di ba? Maganda ang ating nature. Sabi nga nila, um, open your eyes to nature's beauty. So nature is more than just mountains and oceans. It's the air we breathe, the water we drink, and the ground we walk on. Yan. Ayan, may papakita ako sa inyong isang video, no? Isang kanta na ginawa ni Gary Granada. Maganda yung kanta na to, para sa akin, ano? Ang title nito, no? Actually, this uh, envelopes the ideas of appreciating our world. Yan. So, ang title po nito ay Ang Ganda ng Mundo. So, let's watch this video from Gary Granada. Ang hardin ng daigdig, ang lawak, ang lawig, ang ganda, ang ganda, ang ganda. May puti, may pula, may lunti, may ginto, ang ganda ng mundo. Ang ganda ng kalikasan, yamang uri, umaapaw, dapat nating alagaan, kukupin araw-araw. Makikita mo rin ang buwan at bituin, ang ganda, ang ganda, ang ganda. Sa karatig pook, di ka na lalayo, ang ganda ng mundo. Ang ganda ng kalikasan, yamang uri, umaapaw, dapat nating alagaan, kukupin araw-araw. Ang hardin ng daigdig, ang lawak, ang lawig, ang ganda, ang ganda, ang ganda. May puti, may pula, may lunti, may ginto, ang ganda, 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 ang ganda ng mundo. Ayan. So, napanood nyo yung video na ginawa ni Gary, yung video na ginawa ni Gary Granada. Ang ganda ng mundo. No? So, napakaganda talaga ng mundo. No? But nature is more than just mountains and oceans. Um, Hindi lang yun, It's also the air we breathe, the water we drink, and the ground we walk on. So, hindi lang syempre sa iba't ibang bahagi ng mundo, maraming magagandang mga places, nature.
Pero siyempre sa Pilipinas meron din, may mga natural wonders din tayo. Actually, globally recognized ang ating mga natural wonders katulad ng Banawi Rice Terraces, saka sa mga unique wildlife katulad ng Tarsier, yan. Siguro nakapunta na rin kayo sa Boracay, sa Mount Pulag, yan, Mount Apo, o wag na kayong lumayo sa Rizal na lang, sa Tanay, maganda ang lugar sa Tanay. Kaya sa San Mateo, Montalban, may mga magaganda ding lugar. Timberland, something like that. No? Pag pumunta ka sa Timberland, lalo na pag gabi, you will witness a magical, parang magical light talaga. Parang tinitignan mo yung mga ilaw sa baba, no? Lalo na kapag pababa ka, pag nasa kotse ka, makikita mo kung gaano ka majestic ng mga ilaw, no? Habang ah, naka-envelope ka sa nature, no? Huwag ka lang masyadong papagabi kasi alam ko may mga nang-hold up na rin ngayon. So, when we conversing with nature, we must feast for the senses, no? We must have a feast for the senses. We must hear, see, smell, feel nature. And engage your senses, listen to the sound of birds, smell the forest after rain, watch a sunrise, and feel the sand between your toes. Yan. Just enjoy lang with your senses. Yan. Kasi katulad nung nasabi ko na sa ibang section, ano, may kasabihan nga daw yung mga mountaineers tsaka yung iba pang mga nature lovers, no. Leave nothing but footprints. Take nothing but pictures. Waste nothing but time. Ulit, leave nothing but footprints. Take nothing but pictures. Waste nothing but time. Tandaan niya. So, throughout history, nature has been uh, an inspiration to many artists, poets, musicians, no, including Filipinos, no, ourselves. Katulad nga na nasabi ko na sa iba, no, yung nung napakaganda dati ng Pasig River. Sobrang ganda niya. Ginawan siya ng kanta, ng musika ni Nicanor Abelardo, yung tinatawag na Mutya ng Pasig. Pero after 70 years lang nung magawa yung kanta na yon, isang composer na naman ng gumawa ng kanta na si Ryan Cayabyab, yung tinatawag na Anak ng Pasig. No? There is a very stark difference between the two songs pertaining to for the same subject, the Pasig River. No? So showing that art, music can show history to its viewers or listeners. Yan. So, maganda daw, kaya nga hindi natin dapat sinisira ang nature. Kasi sabi sa isang pag-aaral mula sa Environmental Science and Technology, nalaman nila na 20 minutes na makapunta ka lang sa natural space can reduce the cortisol levels or the stress hormones. Yan. Kaya nga, di ba nasabi ko na sa iba na ako ang favorite kong puntahan kapag sobrang dagat. Yan. Kapag nasa dagat ako, ini-enjoy ko ang dagat. Hindi ako naliligo. Tinatamad kasi ako ng mga buha-buhangin sa katawan ko. Pero sapat na sa akin na naglalakad ako sa gilid ng dagat. So, gazing at a waterfall or starry night sky reminds us of the grandeur of the world. Napakaganda kasi ng mundo natin, no? Napakalaki. Yan. Napakalaki talaga ng mundo natin. Teka lang po ah. So, we must also appreciate the small things, no? Especially, most of us are living in a concrete jungle, no? San Mateo is a suburban area. Malapit na tayo sa city. We're still in the province, but since we are suburban, we are not a rural type of
municipality like Halahala, Baras, Morong. We are not those uh, f- uh, farther places in Rizal, but we are not yet a city. No? We are not yet a uh, an urban community. Yan. But still, many of us from San Mateo, Montalban, or Marikina, siyempre, Batasan na rin, Quezon City na rin, we are living in a concrete world. Yan. So, kaya nga ito, no, sa mga hindi ko pa nasasabihan, no, we have a a mini task na gagawin, no, magpipicture kayo ng limang mga maliliit na flowers na halimbawa ganyan umuusbong sa mga daanan, ano. The nature itself is trying to adapt to our concrete jungle. That's why gusto kong makapag-picture kayo, limang picture lang, tapos ipapaliwanag nyo kung bakit nyo na-appreciate yun sa short bond paper. Okay? Especially 12B. So, we are, the world is inviting us to appreciate its beauty because we actually do not, many of us do not appreciate its beauty, especially we try to destroy it. For the past 10,000 years, one-third na raw ng mga kagubatan sa buong mundo ang nawala na. At sa one-third na yon, yung kalahati nun ay nawala lang within 100 years. Ayun po. So, a healthy planet for healthy people. Yan. Ay, mabalik pala tayo sa ano, sa previous ay ano, may hindi pa ako nasabi. Alam nyo ba sa kalawakan natin ano, sa known universe natin. Alam nyo ba ang pinaka-rare na ano, na material? Gold, mercury, water, iron. Yan. Those are not the rarest. Actually, yung tubig na sinasabi natin, ang dami niyan sa kalangitan, ang dami niyan sa universe. No? May isang ang part ng universe na yung na may isang tipak ng tubig na kayang lunurin yung daigdig ng 1,000 beses. So hindi siya rare. Alam niyo yung rarest material daw, no, sabi ng mga scientists, no? Wood. Wood mula sa puno. Kasi ang mga wood na galing sa puno ay mga wood, kailangan niyan o mga puno, kailangan niya ng magandang environment para mag-thrive. Sa Venus hindi na pwede, sa Mars hindi rin pwede. Una, walang mga tubig doon. Sa atin may tubig at na yung kailangan nila na carbon dioxide nasa tao. Yan. So, yan yung mga dapat nating malaman ano. Kaya napaka-special ng ating planeta. Our planet is unique of its own. Naghahanap tayo ng unique eh. No? Ang mga tao nakatingin sa kanilang mga teleskopyo, naghahanap ng mga unique na daigdig. Pero ang daigdig natin ay talagang unique na talaga on its own. So, a healthy planet for healthy people, clean air and water are fundamental to our physical health. Importante yun. No need to explain. Pero sa kabila nun, the World Health Organization estimates that air pollution causes millions of premature deaths globally. Yan, milyon hindi 100,000, milyon na premature death. Ibig sabihin yung mga halimbawa bata o mga edad 30 anyos, 40 anyos, namamatay sila. Bakit? Because of pollution.
So, protecting forests and reducing pollution means fewer respiratory um, illnesses. Yan, mga TB, cancer sa baga, pulmonya, no? CPOD ba 'yun? CPO, yung yung nagde-degrade na pulmonary disease, no? Hika, yan. So, katulad ng hangin, mahalaga rin ang tubig, no? Kaya preserving our rivers, lakes, and oceans ensures we have access to clean water. But unfortunately, many of our rivers here in the Philippines are dirty. Yan. Tapos, adding salt to the wound, 13% of the population still lacks access to basic potable or drinking water. Basic lang ah. Yung iba kailangan nilang uminom minsan ng maruming tubig kasi wala namang available na malinis sa tubig. That's causing uh, problems lalo na sa kanilang tiyan. Yan. Sa hangin, sa tubig, ngayon naman sa pagkain. Kailangan natin ng pagkain na maayos, healthy, pesticide-free. Yan. Soil-produced nutritious food that supports our bodies. The overuse of chemical fertilizers and pesticides degrades our land and contaminates our water resources. Pero since our country is an archipelago, masyadong maliit ang ating sakahan. That's why we need to import food from other countries, especially China. Marami dyan, mga saging, mga ganyan, mga apple, grapes, no? So, kahit kati sibuyas, ngayon nga pati bigas ini-import na natin kasi kinukulang tayo. And we cannot be sure if those food are pesticide free or chemical free. Pero we eat it anyway. Siguro sabi nga nila, no, beggars cannot be choosers, no. Mahirap ang ating bansa when it comes to agriculture. Tapos may mga portion pa tayo ng mga lupain natin na nagiging subdivision na lang, nagiging mga industrial na dapat sana isakahan. Tapos may mga ibang sakahan tayo na nagpo-produce lang ng mga high value crops, meaning they are intended for exports, not to be locally consumed. No? Kaya nga daw ang Pilipinas, uh, when it comes not only in agriculture, no, uh, import dependent, export oriented daw tayo. Ibig sabihin, ang hilig natin mag-import ex- ng mga basic needs natin, pero yung mga pang-export natin na saging ang gaganda, no? First time ko makakain ng magandang saging na gawa sa Pilipinas, alam niyo kung saan? Sa Singapore. Talaga yung saging dilaw na dilaw, walang itim. Del Monte. Wala pa ako nakikitang ganyan sa palengke. Laging may batik-batik na itim. Di ba? Yan. So, since kailangan natin na malinis sa tubig, hangin, at saka pagkain, mas maganda siguro na paunlarin yung tinatawag na green economy. So, protecting the environment creates new job in renewable energy. Yan. Ecotourism and sustainable agriculture. Yan. Kanina ko pa sinasabi yung sustainable agriculture. Ngayon, especially sa mga hindi pa nakakaalam, magbibigay ako ng note 1, yung tinatawag na uh, uh, sustainable development goals. Yan. Yung sustainable development goals ay bahagi ito ng sa UN, no? Economic Council ata 'yon. Sa UN na kung saan may 17 goals ang inilabas ng UN para maging yun nga, sustainable ang ating pag-unlad. Ngayon, ilalagay niyo yun as note number 1
Yun nga, siyempre sa mga notebook nyo, drawing nyo yung mga pictures o mga images ng bawat goals. Simple lang naman yun. Tapos ipapaliwanag nyo yun. Kung bakit lahat ng iyon ay naka-connect sa nature. Yan. O sa environment. Yan ang note number 1, ha. Yan. So, sa mga hindi ko pa nabigyan, 5 days ang ano niyan. So, nakikita nyo naman sa bansa natin, ano, we are facing so much natural disasters. Ilang araw tayong walang klase because of bagyo, of typhoon. Di ba? Hindi lang naman yung klase nyo naapektuhan, businesses. Di ba? Kaya lahat tayo affected. We are affected. So protecting natural barriers like mangroves can reduce the impacts of floods and storms. Kaso nga lang, kinukuha to ng mga iba, ginagawang panggatong kasi nga maganda daw panggatong itong mga mangroves. So napuputol. So actually dito nakalagay sa na one of the most at risk. Hindi, number 1 tayo sa riskiest, no? Most at risk country for climate disasters. Kalalabas lang 'yan, number 1 tayo. Kamakailan lang. Ewan ko nung mga nakaraang araw lang na tayo ay tayo ay nabansagan ng bansa natin na number 1 most at risk countries for climate disasters. Sabi ni Henry David Thoreau, yan natandaan niyo what is the use of a house if you haven't got to a tolerable planet to put it on? So, kahit maganda yung mga bahay natin na gawa sa bato, kung ating daigdig sira na, masaya pa ba yun? So, working together on environmental projects like river cleanups and tree planting builds stronger communities. Yun. Well, lalo na kung affected tayo, ano bang pwede natin gawin? Lagi na lang tayong binabaha, ano na ang pwede natin gawin? Pero syempre, dapat may tulong ng pamahalaan yan. Kasi syempre, governance eh. Governance is not equal to government alone. So governance is equals to government plus business sector plus private sector plus public sector plus citizens. That is governance. Huwag tayo laging aasa. Pero dapat hindi rin tayo napapabaya. Huwag tayo laging aasa sa pamahalaan. Pero dapat hindi rin tayo pinababayaan ng pamahalaan. Ganun yun. Kasi dapat merong mutual relationship ang mamamayan at ang pamahalaan. Lalo na pag sa usaping pangkalikasan. It's estimated that roughly 14 million tons of plastic enters the ocean every year. At nabalitaan ko dati, ang number 1 daw talaga na nakakapaglalabas sa basurang plastic ay Pilipinas. Nakakaya. Pero ito'y hamon sa ating pamahalaan, sa atin na rin. Anong dapat natin gawin para mabawasan yun? Kapag ginawa kasi natin yan, we can live in harmony with nature. Yan. This is a life of health, connection, and purpose. Sabi ni Robert Swan, the greatest threat to our planet is the belief that someone else will save it. No one will save it. All of us must save our planet. We are the guardians of the earth. Tayo ang lahat ang nagbabantay sa daigdig natin. Walang alien na tutulong sa atin para ayusin ang ating daigdig. 3 R's. Yan ang simpleng dapat na ginagawa. Kayo bilang mga kabataan, no? Kasi nga, ayon sa isang proverb ng mga Russian, kung ikaw ay 14 na taong gulang, gamin mo magagawa na isang 14 na taong gulang. Kasi we are used to boast some grand things, no? Linisin natin ganyan. Tanggalin ang katiwalian. Those are grand things eh. Pero paano? In small ways. Sa environment, pwede natin gawin yung 3 R's. Reduce, reuse, tsaka recycle. Pero unfortunately, 9% of all plastic ever produced has been recycled.
Sa buong mundo to. Yan. Ano magagawa niyo pa bilang kabataan? Patay ng ilaw. Sa mga classrooms, di ba? Pag walang teacher, patay ng aircon, conserve water, use reusable bags and bottles. Pwede ka rin magsalita, no? Katulad ng ginawa ni Greta Thunberg, isang Swedish environmental activist, no? So nagkaroon ng global movement na magkaroon ng action against climate change. Yan, pwede ka magsalita. Pero pwede ka rin gumawa, katulad ng ginawa ni Jadaw Payeng, yan, the forest man of India. So nagtanim siya ng forest na nagko-cover ng 1,300 acres to save his own, to save his homeland. So ilan nga yung acres to hectares ba? Para maano natin. So 1,360. 550 hectares. Ganun kalawak ang ano no? 550 hectares yung tinaniman niya. By comparison, SM Mall of Asia spans approximately ayon dito sa ano no, 67 hectares. So halos siyam na dami. Nakuha nyo? Siyam na dami, siyam na laki. Siyam na ulit na laki ng Mall of Asia ang tinamnam niya ng puno ng mag-isa lang siya. Yung ulit ko, maaaring yung gawin, yung ginawa ni Greta Thunberg o ni Jadaw Payeng. Yan. So, pwede naman tayong hindi naman natin, kung hindi natin kaya yon, pwede naman tayong park clean up o kaya yung mga community clean ups, no? Although may tupad na gumagawa na ngayon, pero sabi nga nila, kaya may meme nga sa Facebook na ayan, isang patunay daw na bumabaha dahil hindi ginagawa ng tupad yung kanilang gawain, no? Iba kasi naman talaga, nagwalis-walis lang ng konti tapos nakatanggap na ng 4,000. Local conservation group or plant a garden. Hindi po grow a garden, kundi plant a garden. Choose products from sustainable companies and buy local whenever possible. Hanggat maaari. So, our action today determine the legacy we leave for future. Sabi nga ni Franklin Delano Roosevelt, a nation that destroys itself, its soils, destroys itself. Yan dating presidente ng US. So, bakit kailangan natin mag-commit sa nature? Kasi grabe na yung climate change. For the past 10 years, ito na yung from 2015 hanggang ngayon, yung pinaka-maiinit na panahon nangyari since 2015. Kaya nga ako lalo na itong nung April, Diyos ko, lagi na ako inaatake ng migraine. Sobrang init kasi. Siyempre, hindi lang yung iba, hini-heat stroke pa. Kaya nga we must build a better world together, class. So, it all starts with you. Appreciate nature's beauty, realize its key to a better life, and take responsibility. Sabi nga sa isang Native American proverb, we do not inherit the earth from our ancestors. We borrow it from our children. No, di ba napakagaling ng ano na yon sa Native American? Kasi parang sinasabi nila na hiniram lang natin ito sa ating sa mga sa mga ating mga anak sa mga susunod na panahon. Kaya dapat natin pangalagaan ito para ma-enjoy nila yung hiniram natin. At the same time, yung mga future generations natin, iisipin nila na iyon din ay hiram lang nila sa kanilang mga susunod na henerasyon din. Ayun, maraming salamat. Dito nagtatapos ang ating discussion, no? So, lalo na sa mga um, hindi pa nagagawa yung note number 1 at saka yung sa SDGs, no? Yung sa SDGs note number 1
at saka tawag dito, yung yung SDG sa note number 1 at saka yung mga pictures kailangan yung gawin yon. Okay? So, nagpapasalamat ako sa mga manonood ng video na ito. Maraming salamat po sa ating lahat at God bless you. Magandang hapon.